Ngayon kasi with my boyfriend, talagang mahilig lang ako mag-medal sa mga bagay-bagay. Toxic na nun, ha? Oh, ako yung red flag talaga. Okay, so next question naman is about trust in a relationship. Can you share passwords with your partner? And ang pag-share ba ng password ay tanda ng trust? Or isa ba tong red flag na possessive na yung tao na gusto niya alam everything about you? Kayo ba, alam ba ng mga partners niyo yung passwords? Ng isa't isa, alam niyo ba? Ako hindi ko alam yung password, pero meron akong pass palagi to check his phone. Ano yan? May bag! Bumblebee. Ano yan? Sa B. Sa lagubang, oh. Hayaan Hello, nasa yung sa lagubang. hayaan mo lang yan. Wala pong napatay, wala po tayong na-harm na kahit na anong insekto. These guys are harmless. Kailangan natin Yeah. sila sa ecosystem. Okay, but we not here in this ecosystem. Ngayon kasi with my boyfriend, meron talaga akong hobby. Parang i-check yung phone niya randomly at hindi lang phone. Hindi lang basta messages, ganyan. Email, work, messenger, Outlook, ganon. Lahat yun ah. Oo, parang lahat. Tapos, okay lang naman sa kanya. Siguro kasi he's a very confident man na parang wala akong bagay na kailangang ikatakot o insecure. Talagang mahilig lang ako mag-medal sa mga bagay-bagay. Ganon. And never naman niya ako sinabihan na parang, uy, bawal yan, ganon. I feel na a man who can share his password or give access to his girlfriend or his wife dun sa mga phone niya, it's a sign na he's a confident man. So ikaw, Jeff, tingin mo ba it's a sign? Actually sa amin, alam namin yung passwords. Pero it doesn't mean that we will, alam mo yun, talagang ilalog in yun and intentionally na scroll mo lahat, scrutinize mo. So meron kami mga access naman para in case of emergency na kailangan i-chat yung gandong tao tapos nag-drive ako or alam mo yun, kailangan talaga na alam ng partner mo ano ba yung password mo. Bank accounts, social medias, para worst case, merong kayang umaccess, di ba? Saka wala ka naman tinatago. It's another sign din na wala ka namang tinatago. So, kahit nakabuyang-yang yung phone mo dyan, di ba? Okay, sige, gamitin mo. Yeah, but another question is yung pagiging possessive na isang tao, for example. Like, where do we draw boundaries then? Di ba? Like, halimbawa, parang he has access to everything na lahat na lang na aspect ng life mo. Parang kailangan niyang alam, which is also another form of abuse, ah. So, I think it's important din na you know your boundaries. Yeah. I think no mga immature years, like yung mga early years namin sa relationship, pag nung mga times na insecure ka pa, kapag hindi pa talaga totally secured, talagang natatempt kang gamitin yung phone niya or check yung devices niya, ganun. May mga I think normal naman siya at some point in your relationship. Pero dapat hindi ganun na all the time, like 10 years na kayo ganun pa din. Kasi ang toxic na nun, ha. Right, oo. Yun yung sa akin. Parang, Yeah. Agree. Tsaka ano yung extent ng halimbawa pag check nung phone? Like for example, okay na naman if titignan mo lang siya, pero halimbawa parang a big no-no na kapag may halimbawa office mate na girl tapos biglang nag-message lang, ikaw naman si reply na sino ka, ganyan, ako si girlfriend, ganon. Diba parang ang weird na no, na kailangan boundary, sabi nga ni Mima, alam mo din sa sarili mo to look out. Ito na mo tayo, sir, mga red flags. Kasi, di ba, it's okay na binigyan ka naman ng access para
ma-reassure ka. Kasi may mga girls talaga na may anxiety lalo na yung may mga past trauma na ang gusto nila is have that assurance or hindi pa ganun ka-stable yung relationship and they want the feel na maramdaman nila walang tinatago yung partner nila. So, okay lang naman. Pero, what do you do with that information? Baka naman, yun nga, nagme-message ka kung kani-kanino, tapos, yun yung time na pinagbabawalan mo na siya, na magkaroon ng, halimbawa, meron akong ganong, Experience? experience. Ako yun. Ako yung parang red flag talaga. Pero feeling ko naman napatawad niya na ako. Hindi sa current boyfriend ko, it's younger years pa. Parang dumating sa point na parang, lahat ng girls nakakilala niya, parang dinilit niya na sa Facebook, tapos dinilit niya na rin sa parang messenger, parang ganun. Basta yun yung context na naaalala ko. Para lang hindi na ako magselos, ganyan. Pero kasi, hindi yun about dun sa guy. It's more on sa sarili mong security. So, naging lesson learned naman siya na the more na tumanda ako, mas naging secure ako sa sarili ko. So ngayon, sa present relationship ko, although binibigyan niya ako ng access, kahit minsan hindi ko na i-check, ganyan, okay na ako, secured na ako, na alam ko naman na kung may gawin man siya, that's on him. So bottom line, okay lang basta clear yung intentions. Yeah. Para saan ba yung password? Or para saan yung access mo? Something like that. Yeah, and security starts at home. So, if you're secured sa inyo talaga, personally, I think secondary issue na lang yung password security. Ayan. Yes. Okay, so let's move on to the next question na ating frequently asked. Okay, so let's talk about ghosting naman.